Ano po may paglilingkod po namin? Ang hinihingi po namin ng tulong yung maiuwi po dito sa Maynila yung labi po ng pamangking ko. Sige po, susunduin po namin yan. Sasagutin ko po yung paglibing, burals, lahat po sasagutin ko po yan dahil kayo po pumunta sa amin. Sir, addict ba itong suspect na ito? Matindi itong ginawa niya, karumal-dumal talaga. So, meron din po kami information na nakagamit po ng marijuana yung suspect po. Kaya hinalay niya at pinatay pa yung victim. So siguraduhin na po natin na hindi makakatakas po ito ha, Colonel, sir. Yes, sir. Opo. Kasi po yung tinitirahan po nila doon, kamag-anak po nung pumatay, may pagbabanta na po sa kanila po. So, dali natin dito sa Maynila na lang. Salamat. Nahuli or naaresto itong ating suspect? During our follow-up investigation, dun sa place of incident, naituro po ng ating pong mga witnesses na siya po yung ating pong suspect. So during that time, we conducted yung arrest sa kanya. Then during the search dun sa crime scene, nakita rin po natin yung itinuro din po niya yung weapon na ginamit niya dun sa pagsaksak dun sa bata. So ano daw po ba yung weapon na ginamit na pansaksak dito sa bata? We found yung sa kanyang tinuro, yung screwdriver po na tools po gamit pang ayos ng motor. So siya po ba ay inadmit niya yung pagpatay at paghahasa dito sa bata? May nabanggit siya sa amin na siya po yung gumawa. But syempre we are basing doon sa mga testimony at saka po ng ating mga witnesses, result ng ating mga forensics na ginawa dun sa crime scene po. Paano daw po niya ginawa itong krimen? Based on our investigation, about 12 midnight, yun, nangyaring insidente, and nauna po yung paggalaw dun sa bata, dun sa biktima, and then after that, sinaksak po nung matilos na bagay. And based dun sa result po ng initial result po ng ating autopsy, the cause of death po nung bata ay pointed objects. Opo. Nasaan pong custody itong ating suspect? As of now, nasa amin pa pong custody while waiting for sa commitment order po na i-issue ng ating pong court upon na-file po yung kaso sa Regional Trial Court po. Ito po bang ating subject ay gumagamit daw po ba ng illegal na drug or ano yung dahilan kung bakit niya ginawa ito? Originally, yun pong ating pong nakita, yung pong sobrang kalasingan po ng suspect. Kasi nga po, after yung pong nalibing, yung pong kanyang tita, nag-inuman sila dun sa lugar hanggang hapon. So, nagkaroon din nga po ng kaunting commotion doon, nagkipag-away, and then hanggang siya pinatulog na dun sa kwarto po, sa bahay po nung tita niya, na kung saan doon din po natutulog yung mga bata. Opo. So, meron po bang connection itong ating suspect at yung biktima? Originally, wala po silang, hindi po sila relative. Ang relative po ng suspect, yun pong guardian po ng mga bata, na kung saan doon po sila pinapatira sa lugar na yun. So, that time lang po, nung nangyaring insidente, doon din po natulog yung suspect sa loob ng bahay po. Regarding naman po dito sa security and safety nung family nung victim and syempre po yung kanilang guardian, which is kamag-anak nga nung suspect. So, ano po ba yung maibibigay natin na assurance sa part po ni PNP? Meron na po tayong mga initial coordination sa barangay. And then also, personally, tinitingnan po natin yung pong kanilang safety dun sa area. And tinitingnan din po natin yung threat assessment po dun sa family. And then, meron naman po tayong personal coordination and contacts dun sa mga relatives at saka po yung family mismo. Para po malaman natin kanila yung immediate concern nila and kung ano man po ang may bibigay namin immediately, talaga pong i-extend po namin to the fullest yung amin pong gagawin po sa kanila. On behalf of Senator Raffy Tulfo, Colonel, maraming salamat po sa inyong agarang pag-aksyon at sa walang sawang pagtulong sa mga taong nabibiktima po ng ganitong klaseng krimen.
yung pumatay at gumahasa dito kay Chelsea? Hindi po, ma'am. Tulog-tulog na po ako doon. Wala ko alam po. Pero ikaw ay nakainom during that time? Inom lang po, ma'am. Bakit ngayon ay yun, pinasisinungalingan mo yung ginawa? Ako po, pagkikipin po nila Vilma po. Ako po tinuro. Ay, ba't naman nila ikaw yung ituturo? Sa kapatid kong ako dumali po doon, ma'am, tumakas na po ako. Hindi ako tumakas eh. Tulog lang ako doon eh. Kung hindi ikaw ang gumawa, sino? Wala naman ng ibang tao doon. Hindi pa ako, ma'am. Hindi pa ako gumawa masama, ma'am. Sino nga ang gumawa kung hindi ikaw? Yung anak po ng Balew. Yung anak po doon ni Vilma. Yun po gumawa. Tapos ako, pinagkipitan pa ako, tinuro. Pero bakit doon ka natulog sa bahay? Doon ako pinatulog ng mami ni Ate Vilma po. Bakit tinuro mo yung gamit na pinangsaksak mo doon sa bata? Pinaamin po ako nila Vilma. Ikaw umami. Baka daw po, pag hindi umamin, bubugbugin daw po ako. So inaamin mo nga na ikaw yung may kasalanan. Hindi po. Kung alam mong hindi ikaw may kasalanan, bakit takot ka na mabugbog? Mano po ako, lagi po stress ako. Gumagamit ka ba ng illegal na droga? Hindi po, ma'am. Kahit mag-drug test tayo ngayon. Opo, alak lang po gagamit ko, ma'am. Kahit i-drug test ka ngayon. Alak lang po ako gagamit ko, ma'am. Ayun po nilang banog. Pero yung screwdriver, yun yung ginamit na panaksak. Wala ko ginamit, ma'am. Wala po ako ginamit. Anong ginamit mo? Tinuro lang po sa akin. Nino? Vilma po. Wala po, ma'am. Wala po ginawa masama. Wala po talaga, ma'am. Promise, ma'am. Ilan taong ka na? Eh po, 18 lang sabi ng mga magulang ko po. 18 ka, kailan birthday mo? Hindi ko po alam, ma'am. Ba't di mo alam birthday mo? Hindi ko po alam. Ngayon lang ako nakakita ng taong hindi alam ang birthday. Tapos ko po, grade 1 lang po eh. Kahit nga 6 years old, alam yung birthday eh. Kahit nga po basa, hindi ako marunong, ma'am eh. Hindi po marunong basa, ma'am. Pero tiga saan ka talaga? Lusario po. Ba't napunta ka dito sa sa Quezon? Patay po yung tita ko, tapos naginom po kami ng pinsan ko. Pagkainom, ano nangyari? Ayun po, nag-away po kami ng pinsan. O tapos? Doon po pinatulog ni Lola Ondit. Ayun lang po, tulog lang po ako. Nung natulog ka, anong sunod nangyari? Gigising po nila yung mga bata. Pamilya ng biktima, anong gusto mong sabihin? Palayan na po ako. Bakit ka palalayain? Gumawa ka ng kasalanan, binaboy mo yung bata, pinatay mo. Hindi ko po ginawa yun, ma'am. Hindi ko po talaga, ma'am. Sa kapatid kong ginawa ko, ma'am, yun. Sana tumakas na po ako. Ano ka nga, lasing ka nga nung time na yun, paano ka makakatakas? Hulas po na ako, ma'am. Hulas na ako. So alam yung nangyari? Wala ko po alam. Tulog na po ako sa kwarto. Ano ba yung inyong nasaksihan? Pagising ko po kasi, madami na po siyang dugo. Tapos ginising ko po si Tita Vilma, tapos tumayo na po si Tita Vilma. Binuhat po si Chelsea at saka sinugod sa ospital. Pero nakita mo ba itong suspect na ginawa itong pagpatay kay Chelsea? Hindi po. So, ano yung nakita mo dito sa suspect? Nag-ano lang po siya, parang sinisisi niya po kami na kami daw po yung may gawa kay Cheng. Pero before nangyari ba ito, ay may nakikita ka ng kakaiba dito sa suspect kay Jake? Opo. Ano yung nakita mo? Hinihipon niya po yung pet po ni Chelsea, yung naglalaro po kami sa may kapitbahay namin. Tapos, yun lang po, tapos pag-uwi namin, hinihipo niya pa rin po. Ito ba ay ginagawa niya sa ibang tao doon o kay Chelsea lang? Kay Chelsea lang po. Pagkatapos nung gabing yun, nakita mo ba ulit yung suspect na pumunta doon sa kwarto ninyo or hindi na? Hindi na po. Ikaw naman ate, ano yung nasaksihan mo nung time na ito nga, ni-rape at pinatay si Chelsea? Ano po, nagising po ako na nag-iingalo po sa tabi ko yung kapatid ko na, tas ang dami niya na pong dugo. Kaya po yung nag-aalaga po sa amin, tinawag ko po, tas kinuha po siya sa akin. Tas binuhat po siya nung asawa po na nag-aalaga sa amin. Tas dinala po siya sa hospital, tas siya po yung kasama ko po naiwan sa bahay. Ibig sabihin, itong si Chelsea ay meron pang buhay during that time? Opo, parang ano po, parang tingin ko po kasi sa tricycle po siya na nang hininga kasi nung kinuha po siya sa akin, huling niya na po, parang huling hininga niya na po yun. Wala ba kayong narinig na iniingay kasi katabi mo siyang matulog during that time na yun nga na nanghihingi siya ng tulong or may kumuha sa kanya at merong gumawang pang-rape dito kay Chelsea?
Wala po. Kasi po nung bago po kasi ako matulog, uminom po kasi ako nung para sa allergy ko. And then may pampatulog po kasi yun. Kaya talaga po sobrang lalim ng tulog ko. Parang nagising na lang po ako, gano'n na po yung sitwasyon ng kapatid ko. Kasi nung nagising po ako na nag-iingalo yung kapatid ko, siya lang yung gising po nung time na yun. Mag-isa po siya dun sa kabilang kwarto. Na siya po lang po yung gising, tapos parang di po siya mapakali. Siya lang po yung parang tulala lang po siya ganun. Na mag-isa lang po siya na nakaupo, tapos parang balisa siya na tulala. Ito bang suspect na ito ay kilala nyo talaga or first time yung na-meet? First time lang po. Kasi po, pinsan po siya nung asawa na nag-alaga sa amin. Ano na lang yung mensahe nyo dito sa suspect na gumawa kay Chelsea? Sana po huwag na po siya makalabas sa kulungan. Mawagbayaran niya po yung ginawa niyang kasalanan sa kapatid ko. Sa lahat, kami po ay muling nakikiramay on behalf of Senator Tulfo dito po sa pagkamatay ng inyong anak na si Chelsea. So ngayon po, nandito po tayo sa funeraria dahil gaya nga po ng pinangako niya ay susunduin po namin kayo dito at babayaran po natin lahat po ng outstanding balance nyo dito sa funeraria. Kamusta po kayo? Kinakaya ko po kasi may mga anak pa ako pero sobrang durog na durog po yung hanggang kaluluwa. Huwag po kayo mag-alala dahil si Sir Rafi po ay all out yung tulong po para po sa family nyo. Thank you po Sir Rafi sa lahat po ng tulong. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob habang buhay. natin itong bangkay ni Chelsea sa Quezon at naidala na dito sa Valenzuela para dito nga siya iburol at ilibing. Ma'am, paano niyo po nalaman na itong si Chelsea ay ginahasa po at pinatay pa nitong suspect na si Jake? Nung gabi po na yun na bago siya pinatay, nakausap ko pa po yung anak ko ng 10 ng gabi. Sabi niya sa akin, "Mama, mag-YouTube lang ako." Sabi ko, "Sige, okay lang, basta sandali lang at may pasok ka bukas." Sabi niya, "Opo, Mama." Sabi ko, "Share na lang kayo ng cellphone ka ako nitong bunso kong anak." Nung gabi po na yan, parang may instinct na ako na may mangyayaring masama kasi nung around 12 na yan, tumatawag ako halos 6 times. Tapos nagulat ako around 1:45, 1:58. Tumawag yung anak kong 14 years old na, "Mama, umuwi ka kasi si Chelsea dinala namin sa hospital." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya sa akin, "Sumusuka ng dugo." Sabi ko, "Bakit sumusuka ng dugo? Ang ayos-ayos pa nun kanina." Hanggang sa dumating na ako ng Lucena. Nakalagpas na ako ng Gumaka. Doon niya na sinabi sa akin na kahit anong mangyari, magpakatatag ka, ganun. Tapos wala akong idea. Tapos nakita ko yung post ng anak ko doon sa Messenger.
na walang hiyakan, lalaki ka. Tapos tinanong ko yung anak ko, bakit? Sinong lalaki yan? Sabi niya, mama, si tita na lang magsasabi sa'yo, ganun. Tapos nung pagdating ko doon, nahanap ko si Chelsea. Sabi ko, Ate Bill, nasan si Chelsea? Tapos nakita ko, bigla na siyang umiyak. Sorry na siya ng sorry sa akin. Sabi niya, Nining, ako'y patawarin mo, wala akong nagawa. Sabi ko, bakit nasaan si Chelsea? Tapos sinabi nitong anak ko, mama, nasa morgue na si Chelsea, wala na. Grabe talaga yung ano ko man talagang, alam mo yung humiga na talaga ako sa suluba sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Tapos hindi ko pa alam na ganun yung nangyari. Hanggang sa napunta ako sa morgue, na nakita ko yung anak ko punong-puno ng dugo, tapos nakahubad. Tapos nakita ko may tahi siya dito. Tinanong ko sa Ate Vilma, bakit? Ba't may ganito? Sabi niya, Nining, ang naggumawa niyan ay nakakulong na. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Doon niya na sinabi sa akin na hindi rape, pinatay. Ma'am, gaano po kayo naapektuhan nitong nangyaring pagkamatay? Ay, ma'am, sobra. Hindi lang po pangkabuhayan yung nawala kasi binubuhay ko po yung anak ko dahil umaalis ako papuntang ibang bansa. Ang nangyari po ngayon, hindi ako pwedeng umalis. Sobra, ma'am, durog ako hanggang buong pagkatao. Ngayon nga, hindi ko alam kung tatayo ba ako bukas. Hindi ko alam, ma'am. Pangarap ko talaga, yun lang yung nagbibigay lakas sa akin na maghanap buhay ako, lumaban ako para sa mga anak ko eh. Kamusta po ba bilang anak itong si Chelsea? Ma'am, napakalambing niya. Kahit na single parent ako, ma'am, pinilit ko na ibigay ko sa kanila kung ano yung pangangailangan nila. Si Chelsea kasi, ma'am, yung tipo ng bata na sobrang lambing, na konting kibot yan, yayakap na lang bigla sa'yo, hahalik. Ma'am, alam mo, sa dami ng lugar na tinirahan namin, magmula Baras, Cavite, Dasma, mahal na mahal si Chelsea ng mga tao. Sabi nga ng pastor namin kahapon, sobrang daming nasaktan sa Baras, Rizal kasi nga sobrang mahal nila to kasi nakita nila kung gaano kabibo. Tsaka malambing po talaga siya na bata. Ano pong pinakamamimiss niyo sa kanya? Lahat ng gusto niya magagandang damit. Lahat ng gusto niya laruan. Kahit alam mo yun, kahit na alam kong hindi ko kaya, pero pagdating sa mga anak ko, binibigay ko lahat. Kasi gusto kong lumaki sila na nakukuha nila yung marangyang buhay dahil hindi ko naman naranasan yun. Kaya kahit nagtitiis ako sa ibang bansa, tiniis ko na malayo ako sa kanila kasi ayokong makita na kagaya ng ibang bata na namamalimos, walang makain. Mamayo ko yung hindi ko kayang tingnan yung mga anak ko na ganun. Kaya nga sinumpa ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, hindi ako mag-aasawa kasi yun yung iniisip ko na ayoko ma-rape yung mga anak ko. Pero yung pa rin yung nangyari. Yung na-realize ko ngayon, parang kahit mahirapan ako, hindi ko naiiwan yung mga anak ko kasi yung pera mo, parang nangyari isang iglap lang kayang kunin sa'yo yung pera eh. Pero yung mga pagkakataon na kasama mo yung mga anak mo, araw-araw, hindi mo na maibabalik. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang mga anak ko na kahit buhay ko pwede kong ibigay. Lahat ng klase ng trabaho pinapasukan ko, naglalabada ako, manicurista, nagmamassage, lahat ma'am. Basta marangal, pinapasok ko para lang hindi sila makaranas sa isang araw na hindi sila kakain. Na meron silang gustong bilhin sa school, may project sa school, wala akong maibigay. Dito naman po kay Jake, anong gusto niyo sabihin sa kanya, sa suspect? Mami, hindi po sasapat yung makulong lang siya. Sobrang sakit ng ginawa niya. Hindi po niya kayang bayaran ng buhay niya yung ginawa niya sa anak ko. Pero yun nga lang po talaga, ma'am, sobrang hirap tanggapin. Kahit pa ulit-ulit, kahit Diyos, tinatanong ko bakit. Hindi man ako umiiyak araw-araw, pero sa tuwing nakikita ko yung pabaong ng anak ko, para akong paulit-ulit na sinasaksak. Sabi ko nga sa mga anak ko, kung wala lang kayo, sumama na ako kay Chelsea.
Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan. Ma'am, ngayon po ay nakalipat na po kayo dito sa inyong bagong titirahan, kasama po yung inyong iba pang mga anak, and nakapagbayad na rin po tayo doon sa may-ari po ng bahay. Maraming salamat po kasi katulad nga po ng sinabi ko kanina, magiging malaking tulong po to para makapagsimula po kami ng panibago, na sana nga po ay yung pagbabago na to sa amin ay makatulong po talaga ng sobra-sobra, makapagbagong buhay po kami ng mga bata na hindi ko na po kailangang umalis, para hindi ko na rin po sila kailangang iwan, para hindi na rin po maulit-ulit yung nangyari kay Chelsea. Tapos yun po, sisikapin po namin na na makamove on po talaga sa buhay, na at mabigyan din po talaga ng hustisya si Chelsea na magbayad po yung gumawa nun sa kanya. Bilang karagdagang tulong po ni Idol Rafi, tanggapin niyo po ito, ma'am, yung 20,000 pesos po para po makapagsimula po kayo ng inyong mga anak. Dito lang po si Sir Rafi Tulfo para po doon sa case po ni Chelsea, and from time to time po imamonitor po namin ito at magko-communicate po kami ni PNP para din po sa inyong security. Thank you po. Thank you po so much po Sir Rafi Tulfo. Sa lahat-lahat po ng tulong, sir, sobrang laki po talaga na natulong nyo sa amin. Yung pagpapalibing lang po kay Chelsea ay sobrang laking tulong na po talaga sa amin yun. Lalo pa po ngayon na tinulungan nyo po kami makahanap po ng bahay na malilipatan namin sa pangnegosyo po na binigyan ninyo. Maraming salamat po. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi.